Hi mga kapanalig! We are now in the second week of Advent, which is themed with the word peace. An advanced greeting of Happy Feast for the Immaculate Conception mga kapanalig. Kung nagtataka pa rin po kayo kung bakit instead of December 8 ay nalipat ng December 9 ang feast day ng Immaculate Conception, bukod sa explanation na ang linggo ay para sa Diyos, according to the Archdiocese of Manila, ang sabi nila ay kapag may sabay na pagdiriwang ng isang solemnity at linggo ng Adbyento, ang linggo ng Adbyento ang may higit na prioridad kaysa sa solemnity. So, ayon sa Archdiocese of Manila po ito. Para po hindi na po tayo ma-confuse, para po sa government natin, since December 8 ay natalaga as holiday ang Immaculate Conception, yun po yung holiday natin, which is yung araw ng linggo. Pero, sa simbahan naman po natin, December 9 nalipat ang feast. Pero it doesn't mean na holiday na siya or non-working holiday. Gets? Moving on, peace be with you mga kapanalig. Sa mabuting balita, nakakatuwang isipin na sa tuwing sasapit ang second week of Advent, si St. John the Baptist ang laging bida. Siya man ang bida sa kwento, pero hindi niya ginagawang bida yung sarili niya. Kundi, siya ang nagsisilbing pananda. Hindi sarili niya ang pinakikilala niya, bagkus si Jesucristo mismo. Siya ang naghahanda sa daraanan ng Panginoon at siya ang patuloy na nagpapakilala sa atin magpahanggang ngayon na maging handa sa pagdating ng Panginoon. Hindi ba minsan kapag may mga bisita tayo at hindi tayo nakahanda, ligaga tayo, hindi tayo kampante, and gulong-guling isipan natin. Siyempre, tatanong natin kung nakahanda na ba yung mga kubyertos, malinis ba yung bahay. Pero, sana kapag dumating yung Panginoon, huwag sana natin siya pasulubungan ng pangamba at pag-alinlangan. Darating ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya, sama-sama tayong maghanda ng mapayapa sa kanya muling pagdating. Once again, ako si Matt. Kita-kits sa another edition ng Hello Advent Again. Kita-kits mga kapanalig!